Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DWAR, Abante Radio. Naniniwala ang political analyst na si Professor Edmond Tayaw na magiging strong contender sa pagkapangulo sa darating na 2028 election si Senator Panfilo Ping Lacson. First time akong makabasa ng ganitong post. Itong political analyst na ito, paminsan-minsan na naririnig ko siya sa mga interview. Professor Edmond Tayaw. Tingnan ko yung article ko nga. Ano naman kaya ang basihan niya na strong contender itong si Lacson? Tingnan natin kung ano. Dalawang beses na siyang tumakbo pagkapangulo. Nung una, 2004. 2004. Tumakbo siya. Laban ng Demokratikong Pilipino, Aquino Faction. Yun ang partido niya. Pangatlo lang siya eh. Ang nanalo, si Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung from Vice President, nag-take over si GMA as President noong 2001. Sinerve niya yung remaining term ni Erap as President. So, noong 2004, nagtumakbo ulit kasi Vice President siya nung una eh. So, 2004, laban yan. Gloria, Fernando Poe Jr., Ping Lacson, and then nakalimutan ko na yung iba. Medyo dikit ang laban ni Fernando Poe Jr. and Gloria. Dito na yung nagkaroon yung Hello Garcia tape. Si Lacson malayo. Mga 3.5 million votes lang ang nakuha niya. Mga 10% ng voters lang nakuha niya. Kaya malayo. So, pangalawang pagtakbo niya na yung 2022. If my memory serves me right, parang panglima lang siya eh. BBM nakakuha ng 31.6 million votes. Correct me if I'm wrong. Pangalawa, si BP Lenny nakakuha ng 15 million votes. Pangatlo, si Manny Pacquiao. Ito, estimate ko na lang, mga 3 million votes si Pacquiao eh. Then si Mayor Isko nakakuha ng mga 1 million votes. Lacson, ang pagkakaalaala ko, I might be wrong. Basta alam ko, panglima lang siya. Walang 1 million votes. Parang 900,000 lang. Yun ang aking... Kaya, paano siya maging strong contender ngayong 2028? Basahin nga natin itong sabi ng analyst na ito. Naniniwala ang political analyst na si Professor Edmond Tayaw maging malakas na kandidato si Lacson sa 2028. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, binigyan din ni Tayaw na sa gitna ng pabago-bagong ihip ng politika sa bansa, ang mga katangian. Wow, may katangian pala. Katangian ni Lacson ang posibleng hanapin ng mga botante na maging susunod na pinuno. Ayon sa kanya, ang pagiging steady at reliable ni Lacson na napatunayan na sa mahabang panahon ng panunungkulan sa Senado at paghawak ng mga critical na committee kagaya ng Blue Ribbon ang magsisilbing bentahe nito. Bentahe o pabigat. Nung una, okay, yes. Malala ko nung 2022 election, kung walang BBM, ang alternate candidate ko na botohan si Lacson eh. Kasi bilib na bilib talaga ako kay Lacson nung una. Maraming bumibilib kay Lacson nung una. Ngayon, nagbago na. Wala itong paghawak niya ng Blue Ribbon. Maraming kagaya ko, nababasa ko sa mga comments, nawalan na ng gana kay Senator Lacson. Yung dating Lacson na kilala natin, iba na ngayon.
Kaya I don't know papaano siya maging strong contender sa 2028. Sabi ng profesor, bagaman lumabas sa mga nakarang survey sa Pulse Asia na si Senator Rapi Tulfo at dating VP Leni Robredo ang posibleng makatapat ng kasalukuyang frontrunner na si VP Sara Duterte, kapwa nagpahayag na ang dalawa ay wala silang planong tumakbo sa 2028 presidential election. O, yun. Kaya pala. Yes? May posibilidad nga si Lacson dahil hindi tatakbo yung malalakas eh. Ito ang nakikitang pagkakataon ni Tayaw para sa mga kandidato aniya may subok ng track record katulad ni Lacson. Sabi niya, Senator Lacson will really be a very strong contender this time. Yung huling dalawang takbo naman niya, tingin ko parang hindi naman siya seryosong tumakbo. But this time, because everyone actually has been looking at him as a rather very steady political leader, eye on the ball, so to speak, trabaho kung trabaho, nakikita ng tao ito. Oy, Professor, iba ang nakikita ko. Ang nakikita kong Lacson ngayon is, wala lang. Mahinang Lacson ang nakikita ko ngayon. Manghuhula, sabi pa ni Senator Marcoleta. Ang dating magaling na investigador, naging manghuhula na lang. Sabi pa niya, sa ingay at sa gulo na nakikita natin ngayon sa politika natin, ang hinahanap ngayon, yung tao, yung something that is steady and reliable. I don't know itong professor na ito, political analyst man kaya, parang nagbubulag-bulagan ka ba, Mr. Political Analyst? Magbasa ka sa mga comments. Mismo sa official Facebook page ni Senator Lacson, pinagtatawanan siya ng mga netizens doon. Noong una, nabibilang pa. Halos 80 to 90% tinatawanan ang kanyang mga post. Ngayon, tinanggal niya na yung feature na yon. Hindi mo na mabilang kung ilan ang tumatawa sa kanya. Basa kayo sa mga comments. Marami nang nadismaya kay Lacson. O sige, mas maganda nga siya ang kakandidato dahil baka nga siya ang kandidato ng Marcos Jr. administration eh. Between Lacson and Remulla, baka mas malakas si Lacson kumpara kay John Vic. Kaya sige, Lacson, maganda yan. Maglaban sila ni VP Sara sa 2028. Exciting ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Malaking tulong malaking tulong ninyo sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. So, karon mo na ni si ate ang matagaan og yero. Muna ni ang slot sa balay ni ate. So, huwag lagi kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na yung katuig ate ang imong balay? 10 years na dyan ang balay. Oo, so 10 years na ang imong balay. So, busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod, di gid mo kapalit og sin. Kay ko to bra sa among pagkaon. So, na kay anak te. Naa. So, pila ka buki mong anak? Sabo. So, isa ang anak ni ate. So, asay mong bana ate? Nagtrabaho. So, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang na dire. So, si ate, guba na ilang balay. Busa kung maulan, tuluan na gid kay sila. Busa, gitagaan na to sila og yero, aron sila makaatop.
Dako gyud akong pasalamat sa Ginoo kay natagaan na ni Biero. Ug sa nag-sponsor, dagan pa ang natagaan ani. So si ate, so muna lang itsura sa ilang balay. O luoy gid kay sila. Kay ang ilang paningkamot, kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor ani nga makaatop na sila.